Before anything else, I would like to present myself. I am the preacher for today. I am brother, Pastor Francis J.R. Raquel, one of your servants here in Haven of Worship, Toronto. Okay. Are you ready for the word, church? Amen. Good morning. Um, they say that one of the hardest parts in a team series is when you get assigned either in the first or the last. Pagka team series po, yung ating pinag-aaralan, yung same verse pero paulit-ulit every Sunday, ang pinakamahirap po, in my experience, is kapag na-assign ka sa una, tsaka sa huli. Kasi pag una, andun yung expectation. Kailangan maibato mo kagad ng maganda-ganda para yung mga susunod na series, susuportahan nila yung nauna. Pag ikaw naman ang pinakahuli, sometimes yung mga preacher na-extract na nila lahat. So either, ang pinaka-challenge sa'yo is papanoorin mo kung paano nila present yung verses, then kumbaga, isa-summarize mo po yun. Para naman, maiparemind mo sa congregation kung ano yung inaral nung una, tapos yung pinakahuli. But I believe this is not the last, Pastor, right? Because this will be our verse until to the point that we are in our anniversary. Tama po? So, nevertheless, to God be the glory po for all the preachers He uses to the series. Our series remains launched out into the deep. And I'm very once again honored to present to you the word today that the Lord gave us today with the same topics as the Sundays ago. We will be studying, ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan sa Luke chapter 5, verse 4. But as we go along, kasi marami na pong na-extract yung mga teachers natin and I admire them for how they really took the study in paano natin inaral tong Luke 5, verse 4, launch out into the deep. This time, as we go along, we will try to reference this from one of the apostles, from one of the epistles of Apostle Paul. Yung book po ni Saint Paul, i-cross-reference natin to dito sa Luke 5:4 para mas makita natin yung different na lente or different lens and different perspective on how we can really launch out into the deep. And before anything else, before I start, as we all know, we're very grateful po. Me and my family was fortunate enough to have a 2-week vacation in the Philippines, and we thank the Lord for this favor. We enjoyed ourselves, we relaxed and spent time with our families. And I am happy also to report that nung nagkaroon po ng kami pagkakataon na makauwi sa Pilipinas, we get the chance to meet Pastor Jerome Arquero, Rumbawa. And relative nila, pinsan po nila Pastora Latu, Bishop Latu, Pastora Lorna. And it was a short meeting, but it was very meaningful. Kasi medyo, alam niyo naman po, pag nagbakasyon ka, medyo kailangan limited lang yung time. Nung una, nakapunta kami sa hacienda ng mga Pasag, kila Daniel. Nagbigay ng mga gulay. Then after po, La Union yun, tapos baba kaming Pangasinan to meet Pastor Jerome. And I was able also to hand over some gifts through the blessed hands of Pastor Nino Galang. So may mga pinadala po siyang mga gifts to bless them. And I was really blessed to meet Pastor Jerome. And last week, we end up our mentoring with Pastor Jerome. And I would like to thank Pastor Jerome and our music director, Sister Rachel, for the opportunity na binigay niya po sa amin to learn more and improve ourselves in terms of the music. Kaya po nagkaroon po kami ng mentoring with Pastor Jerome. Okay? So without further ado, our title of today's preaching is This Remains. Because we will try our best in God's power that these words will remain in our hearts.
Pagka masyado ng marami at extracted na yung preaching, di ba, ang pakiwari nga po natin, after natin makapakinig, tas potluck, kwentuhan na, Monday to Friday, di mo na naaalala yung word eh. Di ba? Pero this time, in God's power, we will try na maalala po natin at madala natin kahit nasan man tayo yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Amen? Are you ready for the word, church? If you're ready, I kindly invite you all to stand if appropriate. Kung kakma po sa ating kalagayan, di masakit ng tuhod, I invite you all to stand if appropriate in your situation as we respect in the reading of the word followed by a short prayer. So, ganito po gagawin natin. I will read the first verse, then kayo po yung next. So, salitan po tayo. Alternate po tayo. Okay? So, Luke 5, chapter 1, Luke 5, verse 1 to 11, New King James Version po ang ginamit natin dito na reference. Verse 1, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. Then he got into one of the boat, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Simon Peter saw him. He fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Verse 9, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. So also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on you will catch men. Verse 11, last verse po. So when they had brought their boats to the land, they forsook all and followed him. Aralin po natin yung background ng verse para mas maintindihan natin, no? Okay? Although ang main verse po natin is Luke 5:4 kasi doon binanggit yung launch out into the deep. Dito aaralin natin yung sequence para mas maintindihan natin yung konteksto, yung kabuuan. Paano ba naganap yung pangyayari? Bakit ba si Jesus ganun yung sinabi niya? At si Simon Peter, bakit ganun yung naging response niya? Doon sa tagpong yon, doon sa particular situation na yon. So, pag inaral po natin yung background of the verse, kung makikita nyo po, babasahin nyo po yung mga Bible nyo, yung pinaka-title po niyan is The Fishermen Called as Disciples. Because this is the first time that Jesus called His first disciples. Ito pong tagpong to na naitala sa Luke chapter 5. So, yan po yung pinaka-title. Pag dinaisect po natin yan, makikita natin na doon sa tagpong yon, merong multiple crowds. Merong maraming tao na sumusunod kay Jesus. Okay? And after po niyan, of course, present doon si Jesus sa tagpong yon. Okay? And sino pa pong present doon? Si Simon, which later called Peter. Okay? So, of course, si Simon, may mga kasama pa siya na binanggit rin doon sa verse. Di ba? Nandun si James,
Tapos, son of Zebedee. Di ba? Then, yan po, si James, tsaka si John, son of Zebedee. Pero yung mga fishermans doon, dahil parang ano po yun puntahan ng mga fisherman may mga ibang tao pa na mangingisda din, na present nung nangyari tong tagpong to. Okay? So, pag dinisect po natin to, para mas maintindihan natin, titignan natin yung context ng verse. Okay? Yung context po niyan, yan po yung title niyan. Remember po ito yung tagpo na first si Jesus nag-assign ng kanyang disciples. Okay? Then, yung multitude of crowd, according to the Bible scholars, sinasabi nila, pag nagbasa po tayo ng commentary, dahil marami nang sumusunod kay Jesus at that time, nag-i-increase na yung popularity ni Jesus as a teacher. So, nakikilala na siya. So, yung prime ni Jesus, nung siya'y magiging teacher at preacher, papunta siya dun sa prime niya, So, itong time na to, itong tagpong to, maintindihan po natin to na nung nangyari to, papasikat si Jesus. So, pwede, yung mga tao may naririnig na about Jesus. Pero, wala pa silang idea, sino ba Jesus na yun? Ano ba yung pinapangaral niya? Ano ba yung, saan ba siya nanggaling? Ano bang purpose niya? So, this time, ito po yung nag-i-increase na yung popularity ni Jesus. Then, Sea of Gennesaret, kung saan po nangyari, pinaliwanag po sa amin to ni Pastor Dwight, Sea of Gennesaret, nung nag-zoom kami, Sea of Gennesaret, it is also known as the Sea of Galilee or the Sea of Tiberias. Kasi po, sa Galilee, may mga towns na maliliit doon. Of course, logically, kung katapat for example, town of Gennesaret, ang tawag nila doon sa lake of Gennesaret. Pagka-town naman ng Tiberias, ang tawag na nila doon sa nakatapat na lake sila, Sea of Tiberias or Lake of Tiberias. But this is a lake. Tabang po siya. Sea of Gennesaret. Then, of course, present doon, makikita natin yung konteksto that si Jesus is present at that time and we know, alam naman nating lahat, na Jesus is the Messiah, He is the Son of God. Because itong tagpong to, si Jesus, inumpisahan niya na yung kanyang ministry, 30 years old siya at that time, pinadala na siya nag-umpisa na yung purpose, pinadala na sa kanya yung purpose niya, then pinapakilala niya na yung sarili niya na I am the Messiah. Kaya nga, para matulungan siya na ibaon sa mga tao, pakilala siya na I am the Messiah, kumukuha siya ngayon ng mga disciples na makakasama niya, makakatulong niya. Because mahirap pong mag-preach or magpakilala mag-isa. Diba? Kaya, kailangan mo ng mga katuwang, makakasama mo in your mission and in your purpose. And, of course, present din doon si Simon, na later on, tinawag nga siya na Peter. And kapag susumahin po natin tong buong konteksto na to, pag makikita po natin tong buong context na yan, kapag inanalyze natin to, diniinan natin ng konti yung lente natin, this is the situation, or ito po yung tagpo, that Simon Peter personally encountered Jesus. Kasi this is the first time na siya po ay nakita niya si Jesus at mismo harap-harapan, di ba? Nakapakinig siya ng salita patungkol kay Jesus. So, who among you, church, have personal encounter with Christ? Amen po? Okay. Iba-iba po yung ating encounter Pag sinabing personal encounter natin kay Christ Iba-iba po yan di ba? Sometimes, di ba, parang tag-inisip natin, yung encounter ni Paul ay iba sa encounter ni Peter. Kasi si Paul, binulag siya di ba? Naglalakad siya sa Damascus, biglang may ilaw, nabulag siya, tapos nagpakita si Jesus, sabi ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Ako si Jesus. Inuusig mo ako. Doon na bago, di ba? 180 degrees nagbago si Silas or si Paul. Then this
aralin po natin yung encounter naman ni Peter. Although, all of us, mga kapatid, may iba-iba tayong encounter kay Jesus. Merong time na umiyak tayo, bigla na lang di natin maintindihan yung Holy Spirit ay hinipo na pala tayo, di natin maintindihan yung emotion natin, umiiyak tayo, di ba? Naglalakad ka bigla, di ba? Personal po yan. Dito po, aralin natin yung personal encounter ni Peter, although hindi naman ito yung standard. Pero let us dissect how Peter encountered Jesus dito sa tagpong to. Okay. Focus po muna tayo kay Simon, na later on, tinawag na Peter. Ito po yung encounter niya. Simon is at work. Diba? Because verse 2 said, he is cleaning the nets at the seashore. Amen po? So, kung aralin natin to, very unusual yung encounter ni Simon Peter kay Jesus kasi nasa trabaho siya. Can you imagine you are in assembly line? Di ba? Dito sa Toronto or dito sa nasa factory ka, nasa assembly line ka, tapos biglang may nagmanifest na hindi mo maintindihan, tapos yun na pala yung encounter mo kay Jesus. Because Simon Peter is experienced, Simon is at work. Verse 2 sabi, cleaning the nets at the seashore. Ano pa pong next? Jesus told Simon to move a little from the land. After po nun. Because kasi nga, sinusundan na siya ng maraming tao, sumampas siya dun sa bangka, tapos sabi niya kay Simon, ilayo mo ng konti yung bangka dun sa shore. Kasi dun siya magpipreach. Then, after po niyan, Jesus said to Simon, after po niya mag-preach, no? Nag-preach muna siya niyan eh. Nakapakinig sila. Jesus said, launch out into the deep and let down your nets for a catch. That's verse 4. Yan po yung encounter ni Simon. Then after po niyan, Peter obeyed. Sumunod naman si Peter. Di ba? Sabi niya, Lord! Ang bihira naman, Lord. Yung mga kasama ko doon, nagkakaraoke na eh, nagbibidyoke na eh. Kasi tanghali na eh. Di ba? Yung mga kasama ko doon, nagiinuman na doon. Di ba? Yun yung mga buhay ng mga, di ba? Yung mga lokal, di ba? Nagiinuman na sila doon, Panginoon. Ang taas-taas na ng araw. Paano pa tayo makakahuli niyan? Pero Peter obeyed, and Peter said, at your word, I will let down the net. Amen? Amen? Nakasunod po tayo. Then after nun, Peter and his friends harvested the huge number of fish. Yun po yung verse 6. Di ba? Mataas na ang araw, alam na nila na hindi na yung panahon para manghuli ng isda dahil exhausted na nga sila eh. Pagod na po si Simon Peter eh. Di ba? Sabi nila, and sabi pa ng mga Bible scholars, which binanggit ni Pastor Dwight, every week, ganun na lang yung nangyayari. Kaya, nawawalan na sila ng pag-asa at that time na makahuli. Pero, nung verse 6, when Jesus said, launch into the deep, Peter and his friends harvested huge number of fish. Then, after nun, Peter bowed down and repented. Yan po yung sinabi niya, stay away from me, depart from me, Lord. I am a sinful man. Diyan po siya nagrepent. Then, yung pinaka-last po niyan, verse 10, Jesus said, second to the last verse, Jesus said, do not be afraid. From now on, you will catch men. And verse 11, dito po nagtapos yung verse, dito nagtapos yung kwento, Peter and his friends followed Jesus. Sumunod sila kay Jesus. Now, if we will going to dissect this church, one by one, and analyze the encounter of Simon Peter, although this is not the standard of encounters, dahil nga, yung encounter nyo, pwedeng iba sa encounter ko, pwedeng iba sa encounter ni Peter. But we will dissect this to understand further. To understand further kung ano talaga yung nangyari sa tagpong to. Remember po, when Simon encountered Jesus, he is in an ordinary day at work. Sa trabaho niya, nakatagpo si Jesus. Number 2,
when Jesus told Simon to move a little from the land, dito natin makikita na at that time, at that point, may personal, intentional si Jesus kay Peter. Because of all the multitudes na nandun, bakit bangka ni Simon Peter ang pinili ni Jesus? Tapos sinabi niya, move a little from the land. Okay? Tapos, makikita po natin dito sa verse 4, when Jesus said, launch out into the deep and let down your nets for a catch, this is God at work. So yung Diyos muna yung kumilos. Amen? An ordinary day, you were set apart and God is at work. Yan ang encounter ni Simon Peter. Then, when Peter obeyed, sabi po ni Peter, at your word, I will let down the net. Dito na po pumasok yung faith ni Peter. Because yung increasing popularity ni Jesus at that time, kilala niya si Jesus. Maraming tao ngayon, kilala si Jesus. Pero hindi nila personally na-encounter si Jesus. Kaya kilala lang nila si Jesus. Alam lang nila, si Jesus, napako sa krus. Si Jesus nagligtas. Sabi nila, yung nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Pero, yung personal encounter, dito naramdaman ni Peter. Kaya yung pagkakataong po ito, dito nagkaroon ng mas matinding pananampalataya at pagkakilala si Peter nung na-encounter niya si Jesus. Okay, amen po ba? Amen. Then, after po nung faith ni Peter na sumunod siya at nag-obey siya sa Panginoon, Jesus, miracle and answered prayer happened. Amen? So nakikita po natin yung sequence. This is just an ordinary day. He was set apart. God worked. Peter obeyed. Miracles and answered prayer happened. Amen? Nakita po yung sequence na yun? Then, after that, this is the time Peter bowed down and repented. He acknowledged Jesus, he accepted Jesus, and he repented. Diba? So makikita po natin, no? Diba? Yung faith ni Peter na una, yung answered prayer na una, bago siya nakapag-repent. Diba? So dito po makikita natin, of course, iba-iba po tayo na encounter. Pwedeng nag-repent ka muna, tsaka ka sumunod. Diba? Pero dito kay Peter, pinakita muna ng Diyos yung big picture. Kung paano kapag nakasama kita, Simon, kung anong kalagayan mo kapag ikaw ay sumunod sa akin. So, nagpakita muna ng miracle na hindi nila sukat akalain dahil wala na nga silang mahuli, di ba? Pero, grinant yun ng Panginoon, then, after that, Peter acknowledged Christ and he repent. Doon na po siya nagsisi. Di ba? Diyan na po sinabi na, depart from me, Lord. Na-recognize niya na si Jesus. Lord, depart from me, for I am a sinful man. Then, after po niyan, Jesus said, do not be afraid. From now on, you will catch men. Nagtanong si Simon Peter, Boss, gagawin mo ba kaming pulis? Bakit? You will catch men. Manghuhuli tayo ng mga lalaki. Hindi ko kayo gagawin pulis. Hindi tayo manlalalaki dito. Seryoso tayo dito. Okay? Do not be afraid. From now on, you will catch men. This is the calling of Jesus. Doon na po pumasok yung calling. So when we analyze this sequence, mga kapatid, ordinary day, he was set apart, God worked, performed miracle, Simon Peter repented, dun pa lang pumasok yung calling. Na sinabi ni Jesus, huwag ka matakot. From now on, we will catch men. And, ang naging resulta po,
That is the response of the call. Verse 11. Simon Peter and his friends, and his friends, yung mga barkada po ni Peter, yung mga tropa niya, di ba? Simon Peter and his friends responded to the call of Jesus. And Peter and his friends followed Jesus. Nakita po natin yung sequence na yan. Amen? Nakita po na. Yan po yung personal encounter ni Simon kay Jesus. Now, ito po yung tanong. Have you experienced a personal encounter with Jesus? Naranasan mo na ba na magkaroon ka ng personal encounter sa Panginoon? Amen? So, iba-iba po tayo ng storya niyan. Katulad nga po ni brother kanina, no, si Pastor Elmer, shinare po niya, tinestify po niya kung paano niya nakilala ang Panginoon. Diba? Yun po yung storya niya. So, iba-iba tayo ng storya when it comes to our personal encounter with Christ. Kasi iba yung storya nung, katulad kami, lumaki kami sa church, wala masyadong parang kurot sa puso ng kwento, di ba? Pag lumaki ka na sa church. Pero pag kung addict ka, di ba, dati kang pumatay ka ng tao, di ba? Pumatay ako dito sa harap. Pinakita ko pa sa lahat na pumatay ako. Tapos binago ka ng Panginoon, medyo may konting power doon, no? Galing ng taong to, Dati, di ba? Pumapatay ng tao. Ngayon, ano po? Nagdadala na, bumubuhay na ng tao patungkol papunta kay Jesus, di ba? Yung mga kwentong ganun, yung nagpapalakas sa atin, Namin po ba? Now, question, how was your personal encounter? Naaalala mo pa ba, kapatid, yung personal encounter mo kay Jesus? Do you remember the first time that God touches you? Na yung panahon na walang-wala ka na yung panahon di mo na alam ang gagawin mo, walang-wala ka ng pera, sobrang tindi ng problema mo, kapatid, pero nandun yung kamay ng Diyos at inahon ka niya. Do you remember that time? I hope so. Remember that time. And thirdly, nung nangyari yun, how did you respond, kapatid? Do you respond to the call of God? Or it's just an experience, plain experience? Na-encounter ko ang Panginoon, pero ganun pa rin ang buhay ko. Diba? Alam ko yung Bible, alam ko mag-pray. Minsan namatin ako ng simbahan, church. How do we respond to the call when we personally encounter Christ? So, intro pa lang po yun. Kasi pinag-aralan pala natin yung sequence. Okay? So dito po, we will cross-reference another verse, then we will try to cross-reference it dito po sa personal encounter ni Peter. Simon Peter, nung na-encounter niya siya. And may these points be reminded us nung unang beses na na-encounter mo si Jesus, kapatid. Para yung encounter na yun, mapaalala sa'yo how great, how big is the love of God for you, kapatid. Amen? Amen? Okay. Let's move on po. So, here, pag tinignan po natin to, ulitin po lang po natin to, no? Si Peter, nung na-encounter niya si Jesus, ordinaryong araw. Diba? Nasa trabaho po. This is unusual. Diba? Kasi kadalasan, ang thinking natin, kapag tinatawag tayo ng Panginoon, nasa church, nasa retreat, nasa camp. No, alam mo, nag-lifeline kami, talagang doon ko naramdaman yung tinatawag ko ng Panginoon. Pero, pag inahalan natin to, nakakatawa lang, no? Pero, how come, Lord, natatawagin mo ako sa trabaho? I'm in the middle of something, nagko-computer ako sa workstation ko, tapos bigla kitang may experience. At tinatawag mo na pala ako. Okay? So, number 2 po, yung set apart to do something, some Bible scholars suggest na yung multiple of crowds signifies that's the world. Then, when Simon Peter was chosen of all the boats there and of all the fishermen there, kinuha siyang ganun, sinet apart siya.
because parang some Bible scholars commentaries suggest that yun yung tagpo na mismo yung mundo kapag pinili si Jesus, pumili siya ng kanyang magiging lingkod, isi-set apart ka from the world. Kaya po, yung multiple of crowds, sinet apart si Simon Peter. Do you get it? Nakita po natin yun? Okay. Amen. Yun po yung mga sabi ng Bible scholars. And some Bible scholars also suggest na, sabi nila, predestined scenario daw to. Yung araw na yon, yung tagpong yon, ganun yung mangyayari. Well, wala na tayo dun. Di ba? Di na natin pwedeng ungkatin na baka scripted yon o divine, di ba? May divine intervention talaga na mamimit ni Jesus si Simon Peter at that time. Sasabihin niya yung mga ganitong salita, makakahuli sila at susunod si Simon Peter. Regardless of what, nasa Diyos na po yun. So this scenario, di ba, makikita po natin, nagtatakda ang Panginoon ng isang sitwasyon at pagkakataon kung saan isi-set apart ka niya from other. Kaya tignan nyo, pag pinatawag kayo ni Bishop, punta kayo tayo sa office, siniset apart kayo, di ba? Matakot na kayo doon. Tanong sa sarili nyo, ano naman kasalanan ko? Principal office na naman ako, di ba? Yan po ang kahalagahan ng setting apart. Di ba? Siniset apart tayo. Di ba? Kaya kapatid, sabihin nyo po ito sa katabi nyo, hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Di ba? Hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon. Because you, of all those parang ang daming mga dapat unahin, mga labahin, di ba? Mga tawag ng mga kaibigan, oy, punta tayo kay ganito, punta tayo ganyan. You were here because you were being set apart by God to hear this message. Amen? Do you believe that? Amen. Okay. So sabi doon, launch out into the deep. Yun po yung pangatlo. God at work. No. This suggests that God worked first. Nagbibigay muna siya ng instruction to lead Peter to the boat into the deep waters. At the right time, at the right place, where he will catch multitude of fish. So nagbigay po ng instruction ng Diyos, siya muna yung kumilos, sinet up niya kung paano magiging pagkuha nila ng lambat, pag-cast nila ng lambat, maraming mahuhuli. At the right time, at the right place. Kaya po kapatid, talagang hindi aksidente. Nandito ka ngayon. Amen? Now, sinabi po nung Panginoon dyan, at your word, sabi ni Simon Peter, at your word, I will let down your net. Obviously, Peter obeyed Jesus. Of course, di ba? Now, dito po, makikita po natin dito, Peter set aside his own will and submitted to the instruction of Jesus. Di ba? Kasi makikita po natin, no? Meron bang pagkakataon sa buhay nyo po, may na-meet kayong stranger, hindi nyo siya kilala. Tapos napasunod kayo ng taong yun. Budol ang tawag doon, di ba? So pag i-analyze natin dito, hindi kaya nabudol si Peter ni Jesus? Kasi, paano nangyari yun na kaka-encounter pa lang niya si Jesus, nag-preach si Jesus na gano'n. Inutusan si Peter, sumunod naman, boss, sabi pa ka ng Bible scholars, yung ginamit, kasi ang ginamit pong term master. Di ko na lang po naisulat pero may Greek translation yun. Pag ginamit mo daw yun, layman's term sa atin, parang, boss, amo, sige, susunod ako. Parang gano'n. So parang yung relationship na-establish ka agad nun. No? Wala pong pagkakataon kung makakamit ako ng stranger ngayong araw na to, tapos uutusan niya ako, ba't ako susunod sa'yo? Di ba? Di ako susunod sa'yo. Wala, di naman tayo kakaano-ano. Ngayon pa lang tayo nagkita. But this time, Peter obeyed. Diba? Then, multitude of harvest. Sabi po dyan, this is a miracle and an answered prayer that despite of the inconvenient setting, it was afternoon, imposible nang makahuli ng isda, they caught
a multiple of catch. Men, very inconvenient yung setting na yun eh. Di ba? Kasi taas na ng araw eh. Lord, yung posibleng makahuli pa tayo dyan. Pero pinangyari po ng Panginoon yung dapat mangyari. Then, after that, Peter's repentance. Dito po, this scenario, based on Peter's encounter with Jesus, God showed His work first, He showed the blessing and the miracle before repentance came in. This shows how compassionate God to us to offer such blessings, miracles, and healings to get us into repentance. Amen? Pinakita muna ng Panginoon kung ito yung ino-offer ko sa iyo, anak, ganito kalaki kapag ka sumunod ka sa akin. More than this material and catch na nakita ni Simon Peter, more than this, ang ino-offer ko sa iyo is more than this. So nakita po doon na yung mga blessings and miracles naglilid yan o ginamit ng Panginoon yan dito sa encounter ni Peter in repentance. Okay? Then after po niyan, the calling of Jesus, from now on, you will catch men. In this scenario, a miracle happened first, repentance came in before the calling of Peter. Okay? Yun po yung experience ni Peter. Pinakita muna ni Jesus yung bigger picture bago siya nagsisi. Then, Jesus was followed by Peter and his friends. Meron po magandang kwento dito sabi nila. Kasi si Peter, hindi po kasi malinaw sa story kung si Peter tsaka yung mga kasama niya, kasama doon sa bangka. Di ba? Some Bible scholars sinasabi, kasama yun. Kaya nga may tumulong na maglaglag ng net. Some sabi nila, pero nung tagpo na daw na ire-respond na ni itong verse 11 na Peter and his friends follow Jesus, some Bible scholars suggest na kinausap ni Peter dahil isa siya sa mga kaibigan ng mga kinumbinsi niya yung mga si John at si James, di ba? Na kakaiba tong taong to. Sunod tayo sa kanya. Yun yung sabi ng mga Bible scholars. Of course, di naman na nabase sa kwento. So, ibig sabihin, si Peter yung naging channel para makumbinsi rin si James at si John na sumunod kay Jesus. Di ba? Because si Peter yung naka-personal encounter Although nakita nila yung multiple of catch, di ba? Parang nagdududa pa sila. Pero dahil kay Peter, sinabi ni Peter, hindi, kakaiba tong taon to. Susunod tayo sa kanya. Okay? So yun po yung encounter ni Peter. Now, we will cross-reference this to a verse. The verse said, 1 Corinthians 13:13, and now, abide faith, hope, love. These three. But the greatest of these is love. Number 1 point po na gusto nating pag-aralan sa hapon na ito. Hapon na kasi tumawid na yun. Okay? Remain faith in Jesus. Pasensya na po, baka barok yung pagkakasulat, no? Remain faith in Jesus. Sabi po dyan, no? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ito yung kasiguraduhan o katiyakin ng mga inaasahan natin, yung mga ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po ang pananampalataya. For example, di mo nakikita ang Diyos, pero naniniwala kang may Diyos. That is faith. Because pag nakipagdebate ka sa atheists, ang ilalaban niyan sa'yo, puro yung mga physical evidences. Ito sinabi ng science, ganito nila pinaliwanag yan. Pero yung beyond that, the physical means, something divine, something that is supernatural, that is where faith comes in, mga kapatid. And sabi rin po dyan, no? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Ngayon, analyze natin to. Paano mo i-connect yan, Pastor? Brother JR, doon sa pag-aaralan natin. Nakita niyo po dito. Pag binalikan natin yung verse
3, sabi po dyan, Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught multitudes from the boat. Now, dito po makikita natin, kung si Jesus is stranger kay Peter, at bigla na lang si Jesus nag-utos sa kanya, malamang hindi kaagad sumunod si Peter. Pero bakit? Ano yung nakapag-kumbinsi kay Peter para sumunod nung sinabi ni Peter na, let's launch out into the deep? Why? Remember po mga kapatid, kapag minagnify natin to, tinignan natin tong lente na tong verse na to, nung time na to, nag-i-increase yung popularity ni Jesus. Tama po? So pasikat siya nun. So sila Simon Peter, nakakarinig na patungkol kay Jesus. Pero, naririnig lang nila na, nagpapagaling siya. Pwedeng siya yung anak ng Diyos na pinadala. Ganun lang po yung pagkakilala niya kay Jesus. Pero, nung na-encounter ni Simon Peter si Jesus, ito yung nagsimento sa kanya na si Jesus talaga totoo. Na si Jesus talaga nagpapagaling. Na si Jesus talaga Messiah. Na si Jesus talaga, siya ay Diyos. Bakit po? Because Peter took time to hear the Word of God and learn from it. Ibig sabihin po, bago sila nag-launch out into the deep, may idea na si Peter kung sino si Jesus at yung nagsimento sa kanya sa pananampalataya niya kay Jesus nung nakapakinig siya sa bangka. Kasi nung nag-preach si Jesus sa multitude, nandun sa background si Peter. At kung anong sinabi ni Jesus doon sa multitude, napakinggan rin yun ni Peter. Amen? Nakita po natin yun? Diba? Kaya po, Peter took time to hear the Word of God and learn from it. Now, this is the catch mga kapatid. Hindi ka pwedeng isend nang wala kang alam. Diba? Yun yung sinasabi ni Paul. Diba? Knowledge is important. Diba? Kaya dapat, bago tayo isend, alam natin, kilala natin si Jesus. Para kung sino ma-encounter natin dyan, alam natin siyang depensahan. Alam natin siyang i-testify. Alam natin siyang diba? I-share. Because yun yung nangyari dito kay Simon Peter. Remember po, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Romans 10:17. And at that time, at that certain specific situation, si Peter nakapakinig muna siya. Nalaman niya yung mga katotohanan kay Jesus, yun yung nakapagsemento sa kanya na kakaiba tong taong to. Susunod ako dito. That's why, when Jesus instructed Peter, Peter obeyed. Amen? Because sabi ko nga po sa inyo, kung stranger lang ang mag-uutos sa inyo, magdududa kayo. Diba? Pero kung may testimonya, kung kakilala mo talaga yung tao, at nasimento yung relationship mo sa kanya, susunod ka, hindi? Susunod ka. Amen po? Yun po. Yan. Number 2 po. Remain hope in Jesus. Yan. Sabi po ng Lamentations 3:21-24. This is a time, sinulat Prophet Jeremiah, under captivity po, sobrang paghihirap ng mga Israelites because sinasakop sila ng Babylonians at that time. So sinisira yung mga templo, talagang pinapahirapan sila, mga alipin sila at that time. Pero Prophet Jeremiah wrote this, "But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. I therefore will hope in Him." Amen? Kapag ina-analyze natin yung kalagayan ni Peter, nawawalan na sila ng pag-asa na makahuli. Same din yung emotion yung nararamdaman ni Prophet Jeremiah. Diyan sa, yan. Kasi kung nagtrabaho, naranasan niya po, trabaho kayo ng trabaho tapos walang sweldo, ano kaya mararamdaman niyo nun? Malulungkot po kayo, di ba? Manlulugmo kayo, di ba? Parang wala, parang paikot-ikot na lang yung buhay, no? Hindi, you are not living.
you are just surviving. Di ba? It is important for us to understand that we must live, not survive. Because if you are surviving, you are living in a routine. But if you are living, mga kapatid, you are living with a purpose. Amen? Amen. So, ano natin i-connect yan? Pastor, brother, ito po. Sabi po ng Luke 5:6-7, and when they had done this, they caught great number of fish, and their net was breaking. Now, verse 7 po. So they signaled to their partners into the boat to come and help them, and they came, filled both the boats, so they began to sink. Now, titignan po natin dito. Yung unang investment ni Peter, yung kanyang pananampalataya. At yung pananampalataya niya ay bunga ng pakikinig kay Jesus noon nandun sila sa bangka. Tama po? Ngayon, anong problema po ni Peter? Wala siyang mahuli at that time. Yun yung problema niya. Diba? Nung nasimento yung pananampalataya niya kay Jesus, nagkaroon siya ng pag-asa na kapag sumama ako sa taong to, alam ko, merong may bubunga sa aking maganda to. Kaya nung nag-launch out na sila into the deep, diba? Sumunod po si Pedro. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng pag-asa. Faith is the starting point. Yung hope po, yun yung expectation natin sa Diyos. Di ba? Kaya nga tayo nagdadasal kaya tayo may pananampalataya Kasi meron tayong expectation sa Diyos. Na yung Diyos, didinggin yung ating mga panalangin. Na kapag nilapit natin kung ano yung meron tayo sa Kanya, kung ano yung mga dinadalangin natin, di ba? Nag-i-expect tayo na didinggin yun ng Diyos. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Di ba? That is the expectation. That is the hope. Di ba? That we are manifesting to God. Di ba? The reason why you're praying, because naniniwala kang may Diyos at ang Diyos ay, didinig sa iyong mga panalangin. Amen? That is the hope. Kaya nung nakita ni Simon Peter, nagsemento yung pananampalataya niya kay Jesus, sumunod siya. Bakit? Hindi mahirap sumunod. Bakit? Nagkaroon siya ng pag-asa Itong taong to, kakaiba tong taong to. Na kapag sumama ako dito, alam ko hindi ako mapapahama. Remain hope in Jesus. All along our Christian journey, mahirap po sa atin na mag-maintain ng ating pananampalataya, mag-maintain ng ating pag-asa. Okay? Pero ano yung driving force? Ano yung driving force natin? Kasi yung faith po, sabihin na natin this is the starting point. Yun yung investment mo Then yung faith, yun yung end point. But all through that point A to B, ano yung driving force mo? Di ba? Dadating yung mga problema, pagsubok. Anong driving force mo? Letter C po, ang sabi dyan, remain love in Jesus. Amen? O sabi po dyan, ni 1 John 4:6, NIV po version. And so, we know and rely on the love God has for us. Alam natin, nagre-rely tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Okay. Paano to nakita ni Simon Peter? Sabi po dito. Luke 5:8. When Simon saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, I am a simple man." Yung encounter ni Simon kay Jesus, nung nakita niya kung paano yung multiple of catch, nakuha nila at nagkaroon siya ng answered prayer, nanliit si Simon Peter. Na-magnify yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Amen po? Kaya yung verse 8 sabi doon, when Simon saw it, nung nakita niya yung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, kay Simon Peter, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, I am a simple man, O Lord." Nakita niyo po yun. Now, ang problema po kasi sa atin, dinidefine natin yung pagmamahal based on our terms. Dapat po natin maintindihan dito, mga kapatid, no?
na si Jesus, pinakita niya na yung definition ng pagmamahal. Di ba? Siya po mismo, yung divine character ng Panginoon at yung divine, yun yung po yung pinaka-character niya, yun yung pinaka siya, mapagmahal siyang Diyos. Pinakita niya yung pagmamahal na yun sa atin para yung pagmamahal na yun, yun yung gagayahin natin. Ang problema po kasi sa atin, gumagawa tayo, nag-e-effort tayo, di ba? Gagawin ko tong mga bagay na to para mahalin ako ng Diyos. That's wrong. That is wrong. Wala kang dapat patunayan sa Panginoon. Di ba? Yung pagmamahal na pinakita sa atin ng Panginoon, yun yung dapat nating isa puso at gayahin. Kasi, kung gusto mong magmalaki sa Panginoon, di ba? Dahil sa akin, kaya ako minahal ng Diyos. Dahil sa mga ginawa kong ganito, nagbigay ako sa mahirap, nagbibigay ako sa church, magmamalaki po tayo. Amen? Pero, kung iintindihin natin kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin, at naiintindihan natin na yung example na binigay sa atin ng Panginoon, yun yung gagayahin natin o yun yung i-reciprocate natin para maging kamahal-mahal tayo at maging mas madali nating mahalin yung kapwa natin. Hindi tayo mapipressure o mababurden kasi naiintindihan natin yung definition ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? God is love. Sabi po, no? Whoever lives in love, lives in God and God with them. Si Jesus po ang example ng pagmamahal. No? Yung example na yun, yun yung gagayahin natin. Para makapagmahal tayo sa iba. At mahal natin yung Diyos pabalik. Because kung i-base mo sa own terms mo, you are in a wrong position, kapatid. Amen po ba? Amen. So that's it, mga kapatid. Oh, okay, so sorry po. 1 John 4:16. Magaling nga, may mga nag-take notes talaga, no? Thank you po. Thank you for the correction. 1 John 14. May 14 ba ang ano? 4:16. Okay. So, yun po. Ano po yung number 1? Remain faith in Jesus. Letter B? Remain hope in Jesus. Lagyan nyo na lang po in or ano, baka barok, no? And number 3 po, remain love in Jesus. Ngayon, para po maintindihan natin to, ibubuod ko na po para may kwento, no? Para may kwento ng konti. Yan. May kukwento po ako sa inyo. Okay. Ito po yung story ni Deep Diver. Deep Diver. Ngayon, for the longest time, isa siyang mandaragat, si Deep Diver. Ngayon, nakapunta na siya sa iba't ibang panig ng mundo, nakita niya na lahat ng mga dagat. Then, at certain point in his life, na-realize niya, gusto niyang makita yung ilalim ng dagat. Sabi ko, parang sinabi niya na, bakit lagi lang ako nandito sa surface? Gusto kong makita naman yung sarili ko, gusto kong makita yung ganda ng lalim ng dagat. Kaya po, nag-decide siya na maging diver. From sailor, nag-decide siya to be a diver. Ngayon, nag-dive po siya. Siyempre, ang diving po, from surface, may journey yan. Diba? Depende po kung gaano kalalim yung dinadive mo. Diba? Di ko alam kung anong standard. Di ko na na-research kung anong standard ng diving. Pero sometimes, baka 100 meters hanggang 500 meters. Kasi may capacity lang yung diving. Pag masyado ng malalim, risky na. Okay? So si Deep Diver, sabi niya, gusto kong maging diver. Tapos, go deep ako sa diving journey. Kasi meron po siyang goal. Ang goal po niya is to find a treasure. So, sabi niya, siyempre, parang wala namang purpose yung diving ko kung hindi ako makakita ng something. Treasure is not about yung treasure itself. Pwedeng mga corals, kung gaano kaganda yung ilalim. Yun yung pangarap niya. Kasi from the very longest time, siya po ay nasa surface. So si Deep Diver, nag-decide siya to be a diver. And when we realize this, mga kapatid, let us see
yung deep diver na yon, nagkaroon siya ng decision. And yung starting point ng decision niya, yung gusto niyang maging diver. Then, dito marirealize din natin na, kasi from the longest time, siya ay sailor, no? Dahil nakaisip siyang gumawa ng kakaibang bagay, he wants to set apart from his comfort zone. So gusto niyang mag-iba. Gusto niyang i-challenge pa yung sarili niya at iwanan yung comfort zone niya ng pagiging sailor to become a diver. Now, but he knows that to become a diver is very risky. Now, dun sa diving journey niya, mayroon po diyang idle point or halfway. Yung baga, pag nag-dive ka, unti-unti po yan, di ba? Habang lumalalim ka, blank lang yung makikita mo. Blue lang. Wala kang makikitang isda, wala kang makikitang kung ano man, pero idle lang yung makikita mo. Pero umaasa pa rin po siya, ang gusto niya makita, yung bottom of the sea, which is the goal or the destination point. Now, how we can relate this, mga kapatid? Para mas maintindihan natin yung bigger picture ng pinag-aaralan natin ngayon. Yung decision ni deep diver to step out on his comfort zone, it is his step of faith. Dahil, nung nag-decide siya na gusto kong i-set apart yung sarili ko, gusto kong gumawa ng panibagong bagay, yun po, let's analyze this. Ito yung pananampalataya niya. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Of course, yung pananampalataya niya, may mga doubts yan. Paano kung mapano ako pag nagda-dive ako? Tama ba yung mga equipment? Di ba? And let's see na yung treasure, yun yung hope. Yun yung destination point. Di ba? Nung nag-decide siya na mag-dive, may gusto siyang pangatunguhan at yung inaasahan niya, makakita siya ng treasure. That is the hope. Now, habang lumalalim po tayo, yung pananampalataya natin sa Panginoon, kasi yung pag-asa, nandun pa po yan sa dulo. To be honest po mga kapatid, yung hope po natin sa Panginoon, makikita pa natin yan kapag dumating na ang Panginoon. Kasi doon tayo bibigyan ng reward. Doon natin makikita yung treasure. Pero, ang problema po niyan, yung faith, yung journey from faith to hope, yun yung critical. Di ba? Kasi habang lumalalim at lumalalim po tayo, nagda-dive po tayong ganun. May mga pressure tayong mararamdaman. And what are those pressures? This is the pressure of hardship. This is the pressure of trials. This is the pressure of discouragement. And this is the pressure of burnout. Diba? Kapag una pa lang kapatid, yung faith mo hindi malinaw. Pag nag-dive ka at nag-launch out ka into the deep, kalahati pa lang kapatid, mapapagod ka na. Gusto mo nang umahon. Makakalimutan mo yung hope na gusto mong marating at gusto mong mapangyari at gusto mong makita. Amen po. Because of what? Bakit? Kasi nag-focus po dito sa hardship, trials, burnout, and discouragement. Amen. Diba? Sometimes in our lives, hindi madali yung pagiging Kristiyano natin. Diba? Yung encounter natin sa Panginoon, kung paano natin siya naranasan nung una, sometimes, middle of it, nakakalimutan natin yun. Bakit? Kasi nga po, dito sa mga nararanasan natin. Opo, totoo, mahirap maglingkod sa Panginoon. Mahirap po, dahil yung Christian life natin, hindi naman palaging smooth yan. May mga trials, obstacles, and hardships yan. Okay? Pero ano yung makakapagpatibay sa atin? Ano yung motivation natin para from faith to hope, yung journey na yun, maabot natin? At makita natin yung treasure. Diba? Kasi ang gusto po natin, maabot natin yung hope. Makita natin yung dulo. Yung dulo na pagdating ng Panginoon, ibibigay sa atin ng Panginoon yung reward. And, alam niyo po kung ano yung makakapag-motivate sa atin? Sa journey natin towards Christian life. That is the love of God, mga kapatid. Amen? That is the love of God. We must not forget how big the love of God is in our lives. Amen? Yun po. Sometimes, ang hirap maglingkod. Sometimes, pag tumingin ako sa tao, matitisod ako.
Sometimes, ayoko nang pumunta ng church kasi itong taong to, akala ko okay siya, pero pagdating sa ibang bagay, iba yung nakikita ko sa kanya. Natitisod ako sa kanya. Pero you know what sustains us? It is a love of God, mga kapatid. That will sustain us. Di ba? Huwag natin pong kalimutan, yung pananampalataya natin galing sa Diyos. Yung pag-asa po natin galing sa Diyos. And what is the important, yung journey natin from faith towards the end, makita natin yung hope. There's always the love of God for us. Amen? So yan po yung kabuuan. No. Kaya nga po, yun, ni-introduce sa atin ngayon, discipleship na naman. Mentoring na naman. Kunwari, kakain, pero sharing pa rin. Di ba? Pag yun yung mga tinignan natin, mga bagay na yung kapatid, mapapagod tayo. Di ba? Pero kapag naintindihan natin that yung pananampalataya natin sa Panginoon at yung pag-asa natin ay nasa Panginoon, magiging magaan yung mga bagay. Bakit? Kasi hindi mo bit-bit yung basket. Bibit-bitin yan ng Panginoon para sa'yo. At yung katulong mo doon, ay yung pagmamahal ng Panginoon. Amen po? That is the biggest picture.